Iminungkahi mismo ng Philippine Embassy sa Lebanon ang mandatory o sapilitang pagpapalikas sa mga Pinoy doon dahil pa rin po sa patuloy na pambobomba ng Israel. Ayon kay Philippine Ambassador to Lebanon Marlowe Miranda, dapat isailalim na sa Alert Level 4 ang bansa dahil nalalagay na sa alanganin ang 15,000 mga Pinoy na nagtatrabaho doon. Ayon po sa embahada, milyon-milyong taga-Southern Lebanon ang lumikas sa Beirut matapos ang walang humpay na pag-atake ng Israel sa mga kuta ng Hezbollah. Sa ngayon po'y umabot na sa mahigit 2,000 nasawi sa bakbakan ng militanteng grupo na kaalyado ng Iran at ng Israeli forces. Plano namang imbestigahan ng Senado ang posible umanong sabuatan ng mga kumpanya ng langis para lalong pataasin ang presyo ng gasolina sa gitna ng krisis sa Middle East. Ayon kay Senate Ad Hoc Protect Committee Chair Senator Win Gatchalian, bukas sila na tingnan ang alegasyon na baka may kartel na kumokontrol sa supply at presyo ng petrolyo sa bansa. Kasunod ito ng mungkahi ni Energy Secretary Sharon Garin na magpatulong sa Philippine Competition Commission para imbestigahan din ang naturang alegasyon. Nakatakdang magsagawa ng pagdinig tungkol dito ang komite ng Senado ngayong araw. Samantala, wala na daw makapipigil pa sa pagharap sa kamera ng umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Pero sa ngayon pa lang mga kapatid, iginigiit na ng kampo ng bise na sinungaling si Madriaga. Ayon sa abogado ng Vice-Presidente na si Attorney Paulo Panelo, hindi magkakilala ang Vice-Presidente at si Madriaga. Ipinakita pa ang isang text message mula kay Madriaga noong December 12 kung saan pinipilit daw siyang mag-imbento ng kwento tungkol sa confidential funds. Kumpiyansa rin ang kampo ng bise na kahit ano pang sabihin ni Madriaga sa kamera ay kayang-kaya nila itong patumbahin. Ang mga posibleng sabihin daw ni Madriaga sa pagdinig ay mapapalakas pang lalo para sa kasong perjury na isinampa ng kampo ni VP Sara laban nga sa nagpakilalang bagman nito. Buwelta naman agad ng abogado ni Madriaga, halatang sinusubukan ng kampo ng bise na siraan ang kanilang kliyente. Inuunahan na raw nila bago pa man lang mailatag ang katotohanan. Pumalag naman ang Malacanang Press Corps sa alegasyon na kasabwat sila sa pagtatago ng tunay na kondisyon ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa MPC, isang samahan ng mga reporter na nakatoka sa pag-cover ng mga balita sa palasyo, totoo ang mga nilalabas na balita. Kinukondena rin nila ang garapal umanong pagsira sa kanilang kredibilidad para ilihis ang publiko sa katotohanan at isulong ang interes ng ilan. Naglabas ng pahayag ang MPC kasunod ng kumakalap online na fake news tungkol kay PBBM. Una na ring iginiit ng Pangulo na maayos ang kanyang kondisyon. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid.